Magandang araw mga idol. May hula si kaibigan po sa salarin, no, sa bata doon sa Butuan kung saan natagpuan na lang na walang buhay. Tapos na ang autopsya, tapos lumabas na ang resulta, talagang may tama sa ulo. Ngayon magbibigay si kaibigan ng prediction sa salarin. Dalawa lang daw ang patutunguhan nito. Magugulat kayo mga idol, binigyan ng ating kaibigan. Kahit hindi man siya aamin, kahit hindi man siya magpapahuli, dahil gusto niya na ipakita sa kanyang kamag-anak na siya po ay walang ginawang masama at malinis, pero hindi yan siya makakaiwas sa prediction o hula ng ating kaibigan ngayon na nakita sa salarin. Pakinggan po niyo kaibigan, ano po ba ang nakita niyo dito? Kaibigan, inyo. Ay, salamat. Bakit mayroon ka bang nakita sa kanya na talagang ito ang kanyang gagawin o ano po ba ito? Ang sama, kawawa, no? Sana inamin na lang para hindi po mga idol, ito po ang hula ni kaibigan na dalawa lang po ang kanyang patutunguhan ngayon. Posibleng magbigti, posibleng mabaliw. Nako mga idol, nakakalungkot, no? Malungkot po ito sa mga kamag-anak na ito po ang mangyayari. Sus, grabe, oh. Mga idol, kayo na lang bahala humusga. Ipinapaabot ng ating kaibigan dahil napakarami po ang nagpaabot sa atin. Sana karmahin na daw, sana susunod siyang mamatay, pero hindi. Ito po ang nakita ng ating kaibigan. Dalawa lang patutunguhan nitong salarin sa bata, mga idol. Tama ka, hindi siya nakakatulog sa gabi, mga idol. Grabe po ang paglamon sa kanya ng konsensya, no? Dalawa lang po ang patutunguhan. Delikado siya pag nalasing to, mga idol. Baka makapag-isip ng pagbigti. Hula natin kaibigan, dalawa: kamatayan at posibleng masiraan ng isip. Tandaan na lang po ninyo itong hula ni kaibigan. Kahit sino, mga idol, no? Ang sakit, mga idol. Grabe ang nagawa nila sa bata. Tandaan ninyo, tahimik po ang hustisya, no? Tahimik ang kaso ng pagkamatay ng hindi ko na lang babanggitin kasi mapapalo tayo dito. Ito po ang nakita ng ating kaibigan. Sabi ng ating kaibigan, ito lang po ang nakita ko. Kung hindi siya aamin at hindi po siya, no, magpakulong at hindi siya gusto na masama ang tingin ng kanyang mga anak sa kanya o kamag-anak, ito na lang ang nakikita ko na mangyayari sa kanya: bigti o masiraan ng isip. Baliw. Dapat po talaga yan, dapat pagbayaran nila sa lahat ng mga magulang, no? Kung mainitin ang ulo natin sa ating mga anak, mag-pills na lang kayo, huwag na lang kayo manganak, no? Dahil sobrang sakit yan kapag natuluyan mo, mga idol. Sa lahat po ng mga salarin, no? Imagine natin may anak tayo. Kung nambibiktima ka sa ibang bata, tapos may anak ka, kung ikaw mismo nasa salarin na nagawan po ng ganyan, ano kaya ang gagawin mo? Kaya isipin natin mabuti ang mga yung nararamdaman po ng bawat isa sa atin. Kahit itago mo man yan, yung ginawa mong mali sa pagkitil mo sa buhay ng bata,
kahit hindi ka aamin, pero no, papatayin ka sa konsensya. Grabe po ang karma nito mga idol. Kaya tandaan ninyo, itong hula ni kaibigan, malalaman po ninyo yan pagdating ng araw. Pag hindi yan makulong, pag hindi yan aamin, dalawa po ang hinulaan ni kaibigan dito na posibleng mangyayari sa kanya. Kaibigan, di ba? Oo, totoo yan. Kasi sabi ng iba, kahit ano pang pagtago mo sa kasalanan, talagang mabubunyag talaga yan mga idol. No? Tulad din po yan ng usok. Kahit ano pang kahit isilid mo man yung usok, talagang maghahanap talaga yan ng daanan para makalabas. Kaya sa lahat daw ng mga nag-request sa amin, no, lagi po kami nagpaabot na sa inyo na kung ano man po ang hula ng ating kaibigan, talagang nangyayari mga idol. Yung sinabi ng ating kaibigan na palo, tumpak, di ba? Nung inotopsy, doon po talaga ang tama. Alam po ba kung bakit yung mas nauna yung muka na agnas? Kasi doon po ang kanyang tama. Kaya diha ang bunog mga idol. Kining salarin dili man nimutugan, bisag dili nimutugan, bisag gilamo na ni konsensya, duwara ang paingnan nati. Ani, muhikog na, mabuang. Kaya dili na mo ganahan mo kaon, tulog kana gyud ang mga idol. Tama. Patyon ra na siya sa iyahang konsensya. Kaya tandaan ninyo, before tayo gumawa ng mga kasakiman, kasamaan, kailangan isipin po natin ilang libong times, no, na paulit-ulit natin hindi naman po tayo pwede magsabi kasi hindi po natin alam ang ating buhay at sa hinaharap natin. Hindi pa natin alam kung ano din po ang nakatadhana sa unahan natin, pero panatilihin po ninyo na lagi po kayong manalangin ng Diyos para hindi po kayo maibigay sa demonyo. Tama guys, kailangan po natin mahinahon lagi. Huwag po natin kalimutan ang disiplina ng Diyos sa atin para hindi tayo pakawalan ng Diyos sa kanyang makapangyarihang kamay, para hindi tayo makagawa ng kasalanan. Kapag pinakawalan na tayo, talagang hindi na talaga maganda yan, no? Kaya ingat, tandaan na lang po ninyo ang hula.